Good day po sa lahat. Ngayon, ating kilalanin lang lubusan si Jackie Lo Blanco. Kung may mababago siya sa nakaraan, ano kaya ito? Jacqueline Lourdes Corrales Blanco Davao ay isang veterana at mahusay na actress, host at isang fitness enthusiast na mas kilala bilang Jackie Lo Blanco ay pinanganak noong February 11, 1964 sa Cebu City sa kanyang yumaong ina na si Pilita Corrales at sa kanyang ama na si Gonzalo Blanco na isang Spanish businessman. Ang kanyang ina na si Pilita Corrales, ang legendary na Asia's Queen of Songs at isa sa pinakatinitingalang mga awit sa bansa at haligi na OPM. Umabot na sa mahigit 100 albums ang na-record niya sa wikang Filipino, English at Cebuano. Ilan sa mga pinasikat niyang kanta ay ang Kapantay ay Langit, Usahay, Ang Pipit at O Maliwanag na Buwan. Pero bukod sa kanyang makulay na karera sa showbiz, si Pilita ay isang mapagmahal na ina sa kanyang mga anak na sina Jackie Lo at Ramon Christopher, anak niya sa aktor na si Eddie Gutierrez, pati na rin sa adopted son niyang si VJ. Isa rin siyang ulirang lola sa kanyang mga apo sa showbiz, kabilang na si Janine Gutierrez at Arabella Dabao. Si Pilita Corrales ay pumanaw noong April 12, 2025 sa edad na 85 years old. Si Jackie Lo Blanco ay kinasal sa isang mahusay at veteranong aktor at direktor sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas na si Ricky Davao noong 1989 at noong 2011 nang sila ay nagdesisyong maghiwalay matapos ang 22 years old nilang pagsasama bilang mag-asawa. Pero kinumpirma ang kanilang hiwalayan noong 2023. Pumanaw si Ricky Davao noong May 2, 2025 sa edad na 63 years old. Nagkaroon sila ng 3 anak na sina Kenneth Davao ang panganay na mayroon ng pamilya at namuhay na pribado. Ricky May Davao ang pangalawang anak na pinili ang yapak at pumasok sa showbiz na umamin sa kanyang pagiging lesbian at tumagal ng mahigit 1 dekada ang hinintay niya bago niya nasabi ang kanyang sexualidad. Ngunit hindi ito naging issue sa kanilang pamilya. At Arabella Davao, ang bunso na isang napakagandang artista na patuloy na bumubuo ng sariling pangalan sa industriya sa showbiz. Sinabi ni Arabella na matagal na siyang tagahanga ng Star Magic, kaya naman handa ito sa kahit anong proyektong maibigay sa kanya. Pag-amin ni Arabella na maswerte siya dahil may mga mentor siya at tulad ni na Janine Gutierrez na kanyang pinsan. Napanood noon si Arabella bilang bagong love interest ni McCoy De Leon sa FPJ's Batang Quiapo na kanyang unang teleserye bilang Catherine Caballero. Nagpapasalamat din si Arabella sa buong production team sa FPJ's Batang Quiapo. At paano nga ba inilalarawan ni Jackie Lo si Ricky Davao? Paglalarawan ni Jackie Lo, masayahing tao at mahilig kumanta si Ricky. Napakabuti rin daw nitong ama sa kanilang mga anak. Pagamat nagkahiwalay sila, hindi raw ito naging hadlang upang gampanan ni Ricky ang tungkulin bilang ama sa kanilang mga anak. Maging sila raw ay nanatiling magkaibigan, bagay na ipinagpapasalamat ng actress. Ang biro nga nila ng mga anak niya ay parang mayor kasi si Ricky kasi talagang he had such good energy. Laging tumatawa, laging nagpapatawa. Amin ni Jackie Lo, hindi perpekto ang relasyon nila ni Ricky, pero sa mga huling buwan niya ay nagkaroon ng kapatawaran at kapayapaan sa pagitan nila. Kahit na naghiwalay sila ni Ricky, they co-parented ng maayos at puno ng pagmamahalan bilang dating magkasama at bilang mga magulang. At nagawa pa rin nilang magsama sa pagdiriwang ng mga karawan ng kanilang mga anak at sa kanilang mga trips together. Sa isang panayam ni Jackie Lo noong June 9, 2023, na ibahagi niya ang panghihinayang o inamin niyang may pagsisisi sa paghihiwalay nila ni Ricky Davao. Pinahayag ni Jackie Lo na kung may mababago siya sa nakaraan, sana ay hindi sila naghiwalay ni Ricky kung maaari niya itong baguhin. Ipinunto niyang labis na naapektuhan ang kanilang mga anak kahit na sila ay mauunawain. Kaya sana hindi na lang sila naghiwalay upang hindi na naapektuhan ng ganun ang kanilang mga anak. At hindi umano naging madali para kay Jackie Lo Blanco ang magkasunod na pagkawala ng kanyang ina na si Pilita Corrales at dating asawang si Ricky Davao. Matatandaan na pumanaw si Pilita Corrales noong April 12, 2025 sa edad na 85 years old. Namayapa naman si Ricky noong May 2, 2025 sa edad naman na 63 years old.
Durog ang puso ni Jackie Lo Blanco matapos mawala ng dalawang mahalagang tao sa kanyang buhay. Sa loob lamang ng halos 2 linggo, ang kanyang ina na tinaguri ang Aces of the Songs na si Pilita Corrales at ang dati niyang asawa at ama ng kanyang mga anak na si Ricky Davao. Pero mas lalong masakit para sa kanilang mga anak dahil sabay nilang nawala ang dalawang haligi ng kanilang pamilya. Ayon sa actress, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na magkasunod na nawala ang dalawa sa mga taong napakahalaga sa buhay nilang mag-ina. Sa pagbisita ni Jackie Lo Blanco sa Fast Talk with Boy Abunda, inamin ng actress na by God's grace, by God's love ay kinakaya niya ang araw-araw. Anya, may payo pa siya sa kanyang mga anak para matulungan silang makakope up. Nang tanongin naman siya ni King of Talk, Boy Abunda, kung may nabago na ba sa pananaw ni Jackie Lo tungkol sa kamatayan, binabahagi niyang, "What I've realized is when you lose a loved one, even with my situation with Ricky, what is left is just love." Puro pagmamahal lang ang naiwan sa puso ni Jackie Lo Blanco sa pagpanaw ni Pilita Corrales at Ricky Davao. Bilang ina, pinapaalalahanan lang daw niya ang kanyang mga anak na magpatuloy sa pagiging mabuti, pagbutihin ang kanilang trabaho at maging mabuti sa lahat ng tao, ang mga aral na iniwan ng kanilang lolo at lola. Sa kanyang karera, taong 1980s and 1990s, si Jackie Lo Blanco ay lumabas sa iba't ibang genre ng pelikula, including Hihintayin Kita sa Langit, 1991, Si Aida, Si Lorna o Si Fe, 1989, Mrs. Mo, Mrs. Ko, 1988, and Palabra de Honor, 1983. Jackie Lo Blanco co-hosted a noontime show Student Canteen on GMA Network from 1982 until the show's cancellation in 1986. She was also a regular fixture on Sunday Musica Extravaganza GMA Super Show on the same network. Noong 1999, naging tanyag ang kanyang pangalan nang gampanan niya ang pangunahing kontrabida sa ABS-CBN sa primetime drama series Saan Ka Man Naroroon. Kabilang sa kanyang mga paglabas sa telebisyon ang pagiging regular na co-host sa Walang Tulugan mula 2008 hanggang 2016 at sa sitcom na Vampire Ang Daddy Ko kung saan sila ng kaniyang inang si Pilita Corrales ay sali-salitang gumanap bilang Sonia Ventura sa mas matanda at mas batang version ng karakter. Noong June 2007, she enrolled in the Associate of Arts program of the University of the Philippines, Open University. Nagsusulat din siya ng kolum sa Diaryong Philippine Star. Noong 2000, naging madalas ang kaniyang paglabas sa mga afternoon at primetime drama ng GMA7. Si Jackie Lo Blanco ay dating sumali sa isang fitness competition na may kasamang bodybuilding moves. Ayon sa peopleai.com, ang estimated net worth ni Jackie Lo Blanco ay nasa $12.7 million o nasa mahigit 700 million pesos. At ito ang napuntahan ng kanyang yaman, ang kanyang napakagandang bahay, na milyon-milyon rin ang halaga, at meron din siyang mga mamahaling sasakyan. At mas prefer niya hindi mag-drive pag out of town para mas relax siya at may ekstrang tulog, kaya mag-book at mag-rent na lang siya ng sasakyan. At ayon kay Jackie Lo Blanco, ang pag-aalaga sa sarili ay isang regalo na bago mo maaalagaan ang iyong pamilya at ibang tao, kailangan mo munang alagaan ang iyong sarili. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and hit the subscribe button and notification bell. God bless you all!